Pagkabagok o pagkadulas delikado ba sa mga taong may mataas na presyon at may prone to stroke o mga taong maaring magkaroon ng stroke? Alamin natin sa video na ito. Let's start. Maaari bang magdulot ng stroke ang pinsala sa ulo? 5 mga paraan para makakatulong sa pag-iwas sa stroke pagkatapos ng pinsala sa utak. Maaari bang maging sanhi ng stroke ang pinsala sa ulo? Bagamat alam ng karamihan sa mga tao na ang pinsala sa ulo ay nagdaragdag ng kanilang panganib ng demensya, marami ang hindi nakakaalam ng koneksyon nito sa stroke. Ngunit ang bagong pananaliksik ay nagpapakita na ang ED ay maaaring, sa katunayan, ay humantong sa isang stroke. Ang artikulo sa araw na ito ay magpapaliwanag kung bakit ang pinsala sa ulo ay maaaring magdulot ng stroke at kung paano mo mababawasan ang iyong panganib. Ayon sa ilang mga pag-aaral sa buong bansa, ang isang pinsala sa ulo ay maaaring tumaas ang panganib ng stroke ng isang tao ng halos 10 beses. Natuklasan ng mga mananaliksik na 2.7% ng mga pasyente na may traumatic brain injury ay nakaranas ng stroke sa loob ng 5 taon ng kanilang pinsala. Sa kabaligtaran, 0.3% lamang ng mga malulusog na pasyente ang nagkaroon ng stroke sa loob ng parehong panahon. Ipinakita rin ng iba pang mga pag-aaral na kahit na ang banayad na pinsala sa ulo, tulad ng mga concussion, ay maaaring magpataas ng panganib ng stroke ng isang tao. Sa mga taong may concussion, halimbawa, ang insidente ng stroke ay mas mataas kaysa sa mga walang concussion. Bakit maaaring magdulot ng mas mataas na panganib para sa stroke ang pinsala sa ulo? Hindi lubos na malinaw kung bakit ang mga pinsala sa ulo ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng stroke. Gayunpaman, mayroong 2 posibleng paliwanag. Una, ang pinsala sa ulo, lalo na ang mga pinsala sa ulo, ay maaaring makapinsala o makapagpahina sa mga daluyan ng dugo sa utak. Maaari itong maging sanhi ng pagkalagot sa mga ito sa ibang araw, na humahantong sa isang hemorrhagic stroke. Pangalawa, natuklasan ng mga mananaliksik na ang katamtaman at malubhang pinsala sa ulo ay maaaring magdulot ng mga problema sa pamumuo ng dugo. Kung ang dugo ay hindi mamuo ng tama, maaari rin itong mag-trigger ng stroke. Halimbawa, kung masyadong maraming mga namuong dugo ang nabuo, maaaring mangyari ang isang ischemic stroke. Sa kabilang banda, kung ang dugo ay nagiging masyadong manipis, isang brain hemorrhage ay maaaring mabuo. Nakakatulong ang mga salik na ito na ipaliwanag kung bakit ang pinsala sa ulo ay maaaring maging sanhi ng stroke. Ngunit mayroon bang anumang paraan upang maiwasan ang isang stroke na mangyari? Paano maiiwasan ang stroke pagkatapos ng pinsala sa utak? Ang katotohanan na ang isang pinsala sa ulo ay maaaring tumaas ang iyong panganib ng isang stroke ay nababahala. Kahit na may pinsala sa ulo bagaman, ang mga pagkakataon na aktwal na magdusa ng stroke ay medyo mababa pa rin. Sa sinabi nito, mahalagang subukang bawasan ang panganib ng stroke pagkatapos ng pinsala sa ulo. Sa kabutihang palad, mayroong 5 na patunayang paraan upang gawin ito na titingnan natin sa ibaba. 1. Kilalanin ang mga palatandaan ng babala ng stroke. Ang una at pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang matinding pinsala mula sa stroke ay ang pagkilala sa mga senyales ng babala. Kung mas maaga kang makakuha ng paggamot, mas mataas ang iyong pagkakataong gumaling. Upang matandaan ang mga palatandaan ng isang stroke, isipin ang acronym na KCA, na nangangahulugang mukha. Ngumiti at tingnan kung lumuhod ang isang panig. Mga armas. Itaas ang magkabilang braso para makita kung nahulog ang isang braso. Talumpati. Nakakapagsalita ba ang tao o nagbibiro ba sila o nagsasalita ng walang kwenta? Oras. Kung ang tao ay nagpapakita ng alinman sa mga palatandaang ito, tumawag ka agad ng ambulansya at isulat ang oras na lumitaw ang mga sintomas na ito. Sa isang stroke, bawat minuto ay binibilang. Kung maaari kang gamutin ng mga doktor sa loob ng 3 oras pagkatapos ng iyong mga sintomas, maaari kang magkaroon ng mahusay na pagbaril sa paggaling. Ang iba pang mga babalang palatandaan ng stroke ay kinabibilangan ng pamamanhid, pangingilig o panghihina sa mukha, braso o binti. Problema sa pag-unawa sa iba. Biglang nagbabago ang paningin sa isa o magkabilang mata. Mga problema sa pagkahilo o balanse.
biglang matinding sakit ng ulo. Muli, kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tumawag ka agad sa 911 kahit na hindi ka sigurado na na-stroke ka. 2. Bawasan ang pag-inom ng sodium at subaybayan ang presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay ang nangungunang sanhi ng stroke. Sa kasamaang palad, ang isang pinsala sa ulo ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo na magpapataas ng iyong panganib sa stroke. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapababa ang iyong presyon ng dugo ay upang bawasan ang iyong paggamit ng sodium at kumain ng mas maraming potasa. Ang potasa ay nakakatulong na bawasan ang epekto ng asin sa iyong katawan at pinapagaan ang tensyon sa mga daluyan ng dugo na parehong magpapababa sa iyong presyon ng dugo. Ang ilang mga pagkain na natural na mataas sa potassium ay kinabibilangan ng mga saging, mga avocado, kamote, mga kamatis, isda, pinababang taba na gatas at yogurt. 3. Mag-ehersisyo ng regular. Ang sapat na pag-ehersisyo para magpawis ng ilang beses sa isang linggo ay maaaring mabawasan ang iyong panganib sa stroke ng 20%. Maaari rin itong pababain ang iyong presyon ng dugo na higit na magpapababa sa iyong panganib ng stroke. Inirerekomenda ng American Heart Association na magsanay ang mga tao ng katamtamang pisikal na aktibidad ng hindi bababa sa 40 minuto, 3 hanggang 4 na beses bawat linggo. Ang 40 minutong ito ay hindi kailangang maging lahat sa isang sesyon at hindi kailangang maging kasing tindi ng pagpapatakbo ng isang marathon. Ang ilang mga halimbawa ng mga aktibidad na maaari mong gawin ay kinabibilangan ng naglalakad sa paligid ng iyong kapitbahayan, pagkuha ng hagdan, maikling bike rides, paghahalaman. Muli, walang masyadong mabigat, ngunit sapat na upang palakasin ang iyong puso. Kung ang pag-ehersisyo ay nagdudulot sa iyo ng pagkapagod o pananakit ng ulo, magmadali sa mga bagay sa una. Halimbawa, maaari mong dahan-dahang mabuo ang iyong pagpapaubaya sa pamamagitan ng pagsisimula sa 5 minutong session o mas kaunti pa. Pagkatapos, gumawa ng iyong paraan mula doon. 4. Bawasan ang stress. Ang pagbawi ng KDA ay maaaring maging stress, at sa kasamaang palad, ang pamumuhay na may talamak na stress ay nagpapataas ng iyong panganib sa stroke ng 4 na beses. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay ganap na kritikal na makahanap ng mga paraan upang pamahalaan ang stress pagkatapos ng pinsala sa utak. Ang isang epektibong paraan upang gawin ito ay ang pagsasanay sa pag-iisip. Ang mindfulness ay isang meditative practice ng pagsisikap na maging ganap na naroroon at magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyang sandali. Upang gawin ito, nakakatulong na magkaroon ng isang punto ng pagtuon na kumukuha ng iyong pansin sa iyong katawan. Para sa karamihan ng mga tao, ang puntong ito ng focus ay ang kanilang hininga. Kapag nakatuon ka sa iyong hininga, mas mahirap para sa mga iniisip at alalahanin na pumasok. Nagbibigay ito sa iyo ng pagkakataong umatras at obserbahan kung ano ang iyong nararamdaman ng may malinaw na pag-iisip. 5. Uminom ng iyong vitamins. Sa wakas, ang ilang mga nutrients ay maaaring makatulong na maiwasan ang stroke. Makukuha mo ang mga sustansyang ito mula sa pagkain, ngunit maaaring punan ng mga suplementong bitamina ang puwang kung kailangan mo ng karagdagang tulong. Ang pinakamahusay na mga bitamina upang maiwasan ang stroke pagkatapos ng pinsala sa ulo ay kinabibilangan ng CoQ10, Bitamina K3 at B12, Omega-3 fatty acids, langis ng isda. Bago ka magsimula ng anumang bagong bitamina, suriin sa iyong doktor upang matiyak na walang makikipag-ugnayan sa anumang gamot na iyong iniinom. Pag-unawa sa link sa pagitan ng pinsala sa ulo at stroke. Ang pinsala sa ulo ay maaaring humantong sa mas mataas na panganib ng stroke. Kahit na ang mga pasyente na may banayad na pinsala sa ulo ay nasa panganib. Sa kabutihang palad, sa tamang mga hakbang sa pag-iwas, maaari mong babaan ang iyong pangkalahatang panganib sa stroke pagkatapos ng pinsala sa utak. At sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga karaniwang senyales ng isang stroke, maaari mong pagbutihin ang iyong mga pagkakataong makakuha ng maagang paggamot na maaaring magligtas ng iyong buhay.